isang working student, sanay na ako sa pagod. Pero ang pagod na yon ay napapawi tuwing papunta ako sa apartment ng mga pinsan kong kambal na sina Dwayne at Dylan. 5 taon lang ang agwat ko sa kanila, kaya madali ang naging pakikitungo namin sa isa't isa. Aaminin ko, may taglay silang itsura na nakaka-distract paminsan-minsan. Pero malinaw ang boundaries ko. Tutor nila ako, estudyante ko sila. Ako si Vanessa, isang engineering student na 1 taon na lang ay gagraduate na. Hindi kami mayaman, kaya naman purong sakripisyo ang naging puhunan ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Sa katunayan, kung ano-anong racket na ang pinasok ko para lang may ipangtusto sa pag-aaral ko. At kahit gabi na, nagtitinda pa ako ng balot para lang may pambayad sa mga mahal na gamit sa project. Kaya naman nang dumating ang pagkakataong maging tutor ng mga pinsan ko, hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggapin yun. Alam ko kasing malaking tulong ang magiging bayad nila para makahinga ng maluwag ang bulsa ko. Ngunit sa likod ng kaginhawahang hatid ng sahod ko bilang tutor, may unti-unting namumuong lason na hindi ko agad napuna. Dahil sa labis na pagod mula sa eskwela at pagtitinda ng balot sa gabi, naging marupok ang aking pakiramdam. Ang bawat pag-aasikaso ni Dwayne at Dylan, ang pag-abot ng tubig, ang pag-order ng paborito kong pagkain, at ang mga pasimpleng papuri sa tila perpekto kong mukha sa kapila ng puyat, ay unti-unting naging sandigan ko. Akala ko, ang apartment na yon ang nagsisilbi kong kanlungan mula sa malupit na realidad ng kahinga. Akala ko, ang apartment na yon ang nagsisilbi kong kanlungan mula sa malupit na realidad ng kahirapan. Akala ko, sa gitna ng mga numero at formula ng engineering, nakahanap ako ng 2 taong tunay na nakakaunawa sa sakripisyo ko. Hindi ko inakala na ang bawat mabubuting salita at malalamig na titig ni Dwayne at Dylan ay bahagi lamang ng isang maselang laro. Ang tiwalang ibinigay ko, na higit pa sa pagiging magpinsan at tutor, ay dahang-dahang ginagamit na pala nila para paikutin ako. Habang abala ko sa pag-iisip kung paano sila maipapasa sa kanilang mga asignatura, abala naman sila sa pag-iisip kung paano ko tuluyang mapapaamo at mapaglaruan. Sa bawat haplo sa aking kamay tuwing magtuturo ako, at sa bawat biro nilang may halong mali siya, hindi ko alam na ang pundasyong pilit kong itinatayo para sa aking kinabukasan ay unti-unti na nilang ginigiba para sa kanilang sariling aliw. Sa huli, ang akala kong tulong na magpapaluwag sa aking bulsa, ang siya palang magpapabigat sa aking puso. Ang mga pinsang itinuring kong pahinga, sila rin pala ang magiging pinakamalaking pagkakamali ko. Nagsimula ang lahat sa isang hapong hindi ko malilimutan. Pagdating ko sa apartment, hindi ang karaniwang ingay at kulitan ng 2 ang sumalubong sa akin. Ang tanging nadatnan ko sa pinto ay si Dylan. Pit-pit ang kanyang bag at tila nagmamadali. Ate Vanessa, pasensya na talaga. May biglang meeting ang group namin eh. Kailangan ko nang humabol. Paalam niya, habang hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Tumango ako, pilit na iniintindi ang kanyang dahilan, kahit pa sayang ang oras na inilaan ko para sa kanya. Sige, mag-iingat ka. Mag-iiwan na lang ako ng reviewer dito para hindi ka mapag-iwanan sa susunod nating pagkikita. Wika ko habang inilalabas ang aking mga gamit.
sandaling yon, inisip ko lang na sadyang abala lang silang magkapatid. Hindi ko napansin ang bahagyang pagngisi ni Dylan bago siya tuluyang lumabas. At ang nakabibinging katahimikan sa loob ng apartment na tila ba may itinatagong patibong. Hindi ko alam na ang pag-alis ni Dylan ay bahagi lang ng isang planadong pagkakataon para maiwan ako ng mag-isa kasama si Dwayne. Nang makaalis si Dylan, naiwan kaming dalawa ni Dwayne sa loob ng silid. Doon ko unang naramdaman ang isang kakaibang bigat sa hangin. Sanay ako na palaging may nag-aasaran o nagkukulitan sa harap ko. Pero sa pagkakataong yon, tangi ang tunog ng paglipat ng pahina ng libro ang namamagitan sa aming dalawa. Nakaladlad ang mga reviewer sa aming harap. Pero ang isip ko ay tila pilit na lumilipad palayo. Hindi ko maipaliwanag. Pero bigla akong nawalan ng gana. Ang siklang laging dala ng presensya ni Dylan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na unti-unting lumalamon sa aking konsentrasyon. Nakatitig lang ako sa mga complex equations sa math. Pero sa unang pagkakataon, parang wala nang pumapasok sa utak ko. Ang mga numero ay naging malabo, gaya ng pakiramdam ko sa mga sandaling yon. Sa gitna ng katahimikang yon, narinig ko ang malalim na paghinga ni Dwayne. Ipinaba niya ang kanyang ballpen ng dahan-dahan at tumingin sa akin. Isang tingin, tila may gustong ipahiwatig na hindi kailanman matatagpuan sa kahit anong textbook. Ate Vanessa, wala akong ganang mag-aral kung wala si Dylan. Biglang sabi niya, bago muli siyang bumuntong hininga ng malalim. Nag-angat ako ng tingin, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating matapos to dahil malapit na ang finals nyo. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo si Dwayne at naglakad patungo sa kanilang maliit na kusina. Narinig ko ang kalansing ng mga baso at ang pamilyar na tunog ng pagbubukas ng bote. Pagbalik niya, hindi tubig o juice ang dala niya, kundi isang bote ng alak at 2 baso. Ate Vanessa, uminom muna tayo. Yaya niya, habang dahang-dahang isinasantabi ang mga libro sa aming harapan. Masyado ka naman kasing seryoso sa buhay. Minsan, kailangan mo ring bitawan ang mga equation na yan at huminga. Napatitig ako sa basong inilapag niya sa tapat ko. Bilang isang working student na laging naghahabol sa oras at budget, ang alak ay isang karanyaan na hindi ko pinaglalaanan ng panahon. Pero sa sandaling yon, ang lamig ng bote at ang mapanuksong tingin ni Dwayne ay tila isang imbitasyon para takasan ang pagod na kanina pa nakadagan sa balikat ko. Dwayne, alam mong nandito ko para turuan ka, hindi para makipag-inuman. Pilit kong pagmamatigas, kahit nararamdaman ko na ang panghihina ng sarili kong depensa. Ngumiti siya, isang ngiting hindi ko mabasa kung paghanga ba o panlilibak. Isang baso lang to, Ate Vanessa. Pamparelax lang. Hindi naman malalaman ni Dylan, di ba? Sa atin-atin lang to. Sa dami ng iniisip ko, ang bayarin ng inuupahan ko, ang mga requirements sa engineering, at ang pagod sa paglalako ng balot, tila naging kaakit-akit ang alok ni Dwayne. Isang baso lang naman, sa loob-loob ko. Siguro nga, kailangan ko rin ng sandaling pahinga. Sige na nga, maikli kong sagot. Kinuha ko ang baso at naramdaman ang pait at ang anghang ng alak na gumuguhit sa aking lalamunan. Hindi ako sanay, kaya naman mabilis na umakyat ang init sa aking mga pisngi.
Si Dwayne naman ay prenteng nakasandal sa sofa. Pinapanood ang bawat galaw ko na parang isang eksperimento. Alam mo, Ate Vanessa, panimula niya. Ang boses niya ay naging mas malalim at mas malambot. Hangang-hanga ako sa'yo. Ang tapang mo, ang sipag mo, pero minsan, nakikita ko sa mga mata mo na gusto mo na ring sumuko. Gusto ko sanang ako ang maging sandalan mo kapag pagod ka na. Wika nito. Napatitig ako sa kanya. Ang mga salitang yon, ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula sa kahit kanino, ay tila musika sa pandinig ko dahil sa epekto ng alak. Inilapit niya ang kanyang upuan hanggang sa magdikit ang aming mga balikat. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang mga daliri niya ay dahang-dahang humahaplos sa aking palad. Hindi ka lang basta tutor para sa akin. Higit pa doon ang tingin ko sa'yo. Mas gusto ko pang kasama ka kaysa kay Dylan. Anya pa nito. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi ko mawari kung iyon ba ay dahil sa alak na unti-unting dumadaloy sa aking ugat. O dahil sa takot na baka ang pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Tumingin ako sa mga mata ni Dwayne. Ang lalim ng pagkakatitig niya ay tila isang malakas na agos na gustong tumangay sa akin. Ngunit sa likod ng mabilis na tibok ng puso ko, may isang muting tinig sa isip ko ang nagsasabing may mali. Bilang isang engineering student, tinuruan akong maging mapagmasid sa bawat detalye. At sa pagkakataong ito, ang bawat galaw ni Dwayne ay tila masyadong planado, masyadong perpekto. Dahan-dahan niyang inabot ang isa ko pang kamay. Ate Vanessa, alam mo namang hindi ka lang namin pinsan dito, di ba? Espesyal ka, lalo na sa akin. Napatingin ako sa huling salitang binitawan niya. Special. Isang simpleng salita. Pero sa paraan ng pagkakabigkas niya, tila binura nito ang lahat ng formula at lohikang pinag-aralan ko sa kolehiyo. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa amoy ng alak o sa magnetismo ni Dwayne. Pero sa halip na bumitaw, mas lalo kong naramdaman ang paglapit ng aking katawan sa kanya. Ang mga pader na itinayo ko bilang proteksyon ay hindi lang basta gumuho. Tila ba naging abo ang mga ito sa ilalim ng mga titig. Dwayne, magpipinsan tayo. Bulong ko. Pagkaman ang boses ko ay wala ng sapat na lakas para tumutol. Alam mong malaking gulo to. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting mapangahas at puno ng kumpiyansa. Shh! Ate Vanessa, ang mga rules ay ginawa para sa mga taong walang lakas ng loob na sumaya. At sa gabing ito, walang ibang tao rito kundi tayo lang. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman ko ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan namin. Hindi na ako nakaiwas ng tuluyan nang magtagpo ang aming mga labi. Doon, sa gitna ng dilim at amoy ng mamahaling whiskey, nabuo ang isang ugnayang alam naming kapwa wawasak sa amin kung sakaling malaman ng pamilya. Ngunit ang bawat halik ni Dwayne ay tila isang malakas na boltahe na unti-unting sumisira sa aking internal circuit. Bilang isang engineering student, alam ko ang konsepto ng equilibrium. Ang balance ng lahat ng pwersa. Pero sa gabing yun, sa loob ng madilim na apartment na yon, ay nawala ang balanse. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang init ng kanyang katawan
at ang panganib na dulot ng bawat haplos niya. Vanessa, bulong niya sa pagitan ng aming paghinga. Ang boses niya ay wala ng ate. Tanging kasing lalim na lang ng bangi na handa kong talunan. Huwag mong isipin ng bukas. Dito lang tayo. Sa atin lang to. Dahil naman sa init ng alak na nananalaytay sa aking mga ugat, tuluyan ang napigtas ang huling hibla ng aking pagpipigil. Sa bawat haplos at bulok ni Dwayne, tila unti-unting nabubura ang lohika ng isang engineering student. Ang aking disiplina ay napalitan ng silakbo, at ang aking pag-iingat ay natunaw sa bawat halik niya. Hindi na namin nakontrol ang aming mga sarili. Sa gabing iyon, hinayaan naming lamunin kami ng isang apoy na alam naming bawal. Isang apoy na sa bawat paglagablam ay unti-unting tumutupok sa aming dangal at sa pangalan ng aming pamilya. Simula noon, naging isang masalimuot na sekreto ang buhay ko. Naging lihim ang aming relasyon ni Dwayne. Isang ugnayang binuo sa pagitan ng mga pabulong na salita at mga nakaw na sandali. Hindi rin naman kasi mahirap mahalin si Dwayne. Bukod sa taglay niyang kakisigan, sa kanya ko naramdaman ang tunay na pag-aalaga. Yung tipong, kahit gaano kagulo ang mundo ng engineering, isang tingin lang niya ay tila tumitigil ang lahat ng ingay. Sa kanya ko natagpuan ang atensyong hindi ko kailanman nakita o naramdaman sa iba. Nagkasundo kaming dalawa na ilihim ang lahat, lalo na sa kanyang kapatid na si Dylan. Ayaw ko kasing magkaroon ng lamat ang ugnayan nilang magkapatid o maging mitya ng gulo sa pagitan naming tatlo. Kaya naman sa tuwing tinuturuan ko sila, pinapanatili namin ni Dwayne ang isang formal at malamig na pakitungo. Walang mali siya, walang pasulyap-sulya. Tila ba isa lamang kaming tipikal na magpinsan. Subalit sa kabila ng aming matatag na lihim, hindi ko alam na ang pundasyong inakala kong matibay ay sadyang marupok pala. Hindi lang pala ako ang babae sa buhay niya. Nalaman ko ang lahat mula mismo kay Dylan nang minsang turuan ko siya nang wala si Dwayne. Noong una, itinanggi ko pa sa sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko na baka nagkakamali lang si Dylan o baka may ibang motibo siya. Pero nang ilabas ni Dylan ang kanyang cellphone at ipakita sa akin ang isang litrato, isang malinaw na kuha ni Dwayne na may kasamang ibang babae habang nakaakbay at tila ba napakasaya, doon na gumuho ang mundo ko. Para akong isang gusaling tinanggala ng mga support beans. Sa isang iglap, ang lahat ng kalkulasyon ko tungkol sa pag-aalaga ni Dwayne ay naging malaking pagkakamali. Doon ko napagtanto na ang husay niya sa pagtatago ng aming relasyon sa pamilya ay siya ring husay niya sa pagtatago ng ibang babae sa akin. Ang pagiging planado at perpekto ng bawat galaw niya na napansin ko noon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa karanasan niya sa paglalaro ng apoy. At habang ako ay nagpapakapagod sa pag-aaral at paggawa ng paraan para hindi kami mahuli, siya naman ay abala sa pagbuo ng isang lihim na mundo kasama ang iba. Tinitigan ko ang litrato. Ang akbay na yon, ang pamilyar na paraan ng paghawak niya na akala ko ay aking lang, ay naging mitya ng isang matinding galit at pait sa aking dibdib. Habang nakatingin sa akin si Dylan, hindi ko alam kung paano itatago ang panginginig ng aking mga kamay. Bilang isang engineer student, tinuruan akong ayusin ang anumang sira. Pero paano mo aayusin ang isang pusong sadyang dinisenyo para mawasak ng taong pinagkakatiwalaan mo? Ate Van,
Okay ka lang ba? Tanong ni Dylan. Bakas ang pagtataka sa kanyang mukha kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ko. Hindi niya alam na ang litratong ipinakita niya ay hindi lang chismis para sa akin. Ito ay isang deklarasyon ng aking pagkatalo sa sarili naming laro. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabalik ang wisyo sa aking isipan habang ang mga kamay ko ay nanlalamig pa rin sa hawak na cellphone ni Dylan. Bilang isang engineering, tinuruan ako maging matatag sa harap ng pressure. Pero ang bigat na nararamdaman ko ngayon ay hindi kayang kalkulahin ng anumang formula. Oo Dylan. Nagulat lang ako. Pagsisinungaling ko dito. Bagaman ang boses ko ay bahagyang nanginig. Akala ko kasi seryoso si Dwayne sa pag-aaral niya. Hindi ko akalaing may ganito siyang itinatago. Tugon ko dito. Nako, Ate Van, ganyan talaga si Dwayne. Sabi naman ni Dylan habang kinukuha ang phone niya. Akala mo ang tino, di ba? Pero sa totoo lang, magaling lang talaga siyang magmanipula ng tao. Akala mo ikaw lang ang priority niya. Pero marami pala kaming hindi alam sa kanya. Sa bawat salitang binitiwan ni Dylan, tila may mga bolts na kumakalas sa loob ko. Ang pag-aalaga ni Dwayne, ang mga gabing pinupuntahan niya ako sa library, ang mga kape na dinadala niya, ang bawat special ka sa akin, lahat ng yon ay isa lamang perpektong design ng panlilinlang. Ginamit niya ang pagiging magpinsan namin bilang panangga. Sino nga ba naman ang maghihinala sa amin? Habang ako ay nakatali sa takot na mahuli ng pamilya, siya naman ay malayang lumilipad sa piling ng iba dahil alam niyang kampante ko sa piling niya. Tumingin ako sa bintana, sa labas kung saan madilim na ang paligid. Ang ulan ay unti-unti nang pumapatak, sumasabay sa bigat ng aking nararamdaman. Pero sa halip na maiyak, isang malamig na determinasyon ang unti-unting namuo sa puso ko. Kung ang akala ni Dwayne ay siya lang ang marunong maglaro sa dilim, nagkakamali siya. Dylan! Tawag ko sa kanya. Sapat na para mapatigil siya sa pagbukas ng pinto. Huwag muna tayong tumuloy sa pag-aaral. Masyadong mabigat ang gabi para sa calculus. Lumingon si Dylan. Bakas ang pagtataka. Bakit, Ate Van? May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang uminom. May alak ka ba dyan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ko. Para naman mawala ang pagod ko sa school. Pagsisinungaling ko rito. Hindi tumanggi si Dylan. Kumuha siya ng bote ng whiskey mula sa cabinet ni Dwayne. Habang lumalalim ang gabi at lumalakas ang ulan sa labas, unti-unting lumuluwag ang aming mga dila. Ang bawat tagay ay tila pampalakas ng loob para sa isang planong hindi ko man lang naisip kailanman. Alam mo, Ate Van, simula ni Dylan, ang boses niya ay medyo paus na dahil sa alak. Laging ikaw ang bukang bibig ni Dwayne, pero laging ikaw rin ang ginagawa niyang rason para makapunta sa ibang babae. Sabi niya, tuturuan ka lang daw niya. Pero ang totoo, ginagamit ka lang niyang alibi. Kumirot ang puso ko. Pero hinayaan ko ang galit na maghari. Tumingin ako kay Dylan. Kung si Dwayne ay parang bakal na matigas pero madaling kalawangin, si Dylan ay parang kahoy. Mas bata, mas totoo at hindi pa kasing perpekto ng kapatid niya. Mas mabuti ka pa sa kanya, Dylan.
Bulong ko habang nilalapitan siya. Ikaw, hindi ka marunong magsinungaling. Dahil sa epekto ng alak at sa kagustuhan kong makaganti sa sakit na idinulot ni Dwayne, naramdaman ko ang kakaibang kuryente sa pagitan namin ni Dylan. Isang mapanganib na idea ang pumasok sa isip ko. Kung sinira ni Dwayne ang tiwala ko, bakit hindi ko sirain ang lahat ng mayroon siya? Ate Van, tawag ni Dylan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at pagnanasa. Lasing na tayo. Hindi pa sapat, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang pisngi. Ang init ng kanyang balat ay tila sagot sa lamig na iniwan ng kapatid niya. Sa gabing yon, sa loob ng silid kung saan madalas kaming mag-aral, isang bagong pagkakamali ang nabuo. Hindi na lang ito tungkol sa akin at kay Dwayne. Isang mas malaking gulo ang pinasok ko. Isang laro kung saan pati si Dylan ay naging bahagi na ng blueprint ng aking paghihiganti. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Simula nang malaman ko ang tungkol sa ibang babae ni Dwayne, agad kong pinutol ang anumang ugnayan sa kanya. Hindi ko na kaya pang sikmurain ang bawat I love you niya na alam ko namang script lamang para makuha ang gusto niya. Kasabay ng pakikipaghiwalay ko ang pagtigil ko sa pagtuturo sa kanilang magkapatid. Kailangan kong protektahan ang natitira kong katinuan. At ang hindi pagpapakita sa kanya ang tanging paraan para maghilom ang mga bitak sa aking sistema. Subalit imbes namang maputol ang komunikasyon namin ni Dylan, ay mas lalo itong lumalim at naging madalas. Si Dylan ang naging tanging connection ko sa mundong tinalikuran ko na. Pero sa paraang hindi ko inaasahan. Hindi na kami nag-uusap tungkol sa structural engineering o calculus. Ang mga mensahe niya ay naging mas personal at puno ng malasakit. Tuwing gabi, sa isang maliit na coffee shop, doon kami nagtatagpo. Doon ko nalaman na si Dylan pala ang laging sumasalo sa mga galit ni Dwayne tuwing hinahanap ako nito. Kung dati ay ako ang Ate Van na nagtuturo sa kanya, ngayon ay siya na ang nagsisilbing sandigan ko. Ramdam ko ang pagbabago sa bawat titig niya. Wala na ang bata o pilyong Dylan. Ang nakikita ko na ay isang lalaking handang punan ang bawat pagkukulang ng kanyang kuya. Nagkaroon kami ng ugnayang kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang ugnayang nagsimula sa isang pagkakamali nung gabing uminom kami. Pero unti-unting nagiging isang seryosong komplikasyon. Habang lumalalim ang ugnayan namin ni Dylan, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Bilang isang engineering student, alam ko ang konsepto ng metal fatigue. Ang unti-unting paghina ng materyales dahil sa paulit-ulit na stress. Ganoon ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung itong nararamdaman ko para kay Dylan ay bunga ba ng tunay na pagmamahal o bahagi pa rin ng galit ko kay Dwayne. Isang malaking irony na sa pagtakas ko sa isang mapanlinlang na relasyon ay pumasok naman ako sa isa pang lihim na mas malaki ang potensyal na sumabog. Subalit, ang akala kong nakatagpo na ako ng kakampi sa gitna ng guho, nakalimutan ko ang isang mahalagang leksyon. Pero bilang isang engineering student, nakalimutan ko ang isang mahalagang leksyon. Kapag ang pundasyon ay bulok, ang buong istruktura ay tiyak na bibigay. Isang gabi, habang nasa banyo si Dylan ng paborito naming tagpuan, narinig kong tumunog ang phone niya na naiwan sa mesa.
Hindi ko ugaling mag-inspect. Pero dahil sa trauma kay Dwayne, mabilis pa sa kidlat na gumana ang aking investigative instinct. Pagbukas ko ng screen, isang chat mula kay Dwayne ang nakita ko. Doon ko nabasa ang mga mensaheng nagpatigil sa ikot ng mundo ko. Ano na, Dylan? Nakuha mo na rin ba si Vanessa? Sabi ko sa'yo, madali lang bumigay yan eh. Kaya galingan mo pa ha. Pagkatapos niyan, bahala ka na sa kanya. Pinagsawaan ko na yan. Ikaw na ang mag-dispose. Noong mga oras na yon ay para akong tinamaan ng isang naglalakihang steel beam sa dibdib. Ang pagkakamaling nangyari sa amin ni Dylan, ang pag-aalaga niya, ang mga gabing akala ko ay siya ang nagliligtas sa akin. Lahat ng yon ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking blueprint ng pagtatraidor. Hindi sila nag-away na magkapatid. Nagtutulungan sila. Ginamit nila ang sibling rivalry at ang aking emosyon na kahinaan para makuha ang tanging bagay na gusto lang nila sa akin. Ang aking tiwala, ang aking dangal at ang aking pagkatao. At ang masakit pa ron ay ako lang pala ang pinagpraktisa nilang magkapatid. Isang eksperimento kung sino sa kanila ang mas magaling magpaikot ng damdamin. Kung kaya't, halos madurog ang natitira kong respeto sa sarili. Habang binabasa ang bawat salitang nagpapatunay na ang lahat ng luha at pag-aalalang ibinigay ko ay bahagi lamang ng kanilang laro. Nang tumalik ako sa mesa, nakita ko si Dylan na nakangiti. Ang ngiting akala ko ay tapat. Pero ngayon ay kitang-kita ko na ang pagiging artificial. Okay ka lang ba, Van? Namumutla ka yata. Tanong niya habang sinusubukang hawakan ang kamay ko. Dahan-dahan kong inilayo ang kamay ko. Sa puntong yon, hindi na luha ang lumalabas sa mga mata ko, kundi isang matalim na puot. Bilang isang engineer, kapag nalaman mong ang disenyo ay depektibo, hindi mo ito kinukumpuni. Sinisira mo ito ng tuluyan para makapagsimula ng bago. Van, bakit? Bakas ang kunwaring pag-aalala sa mukha ni Dylan. Ang galing. Kung hindi ko lang nabasa ang mga mensahe nila, baka naniwala pa ako na mahal niya talaga ako. Tapos na ang laro, Dylan. Malamig kong sabi. Ipinakita ko sa kanya ang screen ng phone niya, kung saan nakadisplay ang kanilang group chat. Nakita ko ang biglang pagbabago ng kanyang anyo. Mula sa pagiging maamong tupa, ang kanyang mukha ay naging maputla at puno ng gulat. Vanessa, let me explain. Save it. Putol ko sa kanya. Hindi niyo lang ako pinaglaruan. Ginawa niyo akong praktisan para sa inyong mga sariling pagnanasa. Tumayo ako ng tuwid. Bitbit ang huling piraso ng aking dangal na pilit nilang tinibag. Hindi ko na hinintay ang anumang paliwanag o ang pamilyar na pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Alam ko na ang bawat emosyong ipapakita niya ay bahagi lang ng isang depektibong blueprint. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko si Dylan. Hindi bilang lalaking minahal ko o bilang pinsan, kundi bilang isang aral na hindi ko na uulitin. Paglabas ko ng pintuan, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang huling patak ng ulan. Parang ang langit na mismo ang naghuhuga sa lahat ng dumi at sakit na iniwan nilang magkapatid. Simula noon ay hindi na ako nagpakita sa kanila. Sa halip na magmukmok, naghanap ako ng trabahong maaari kong pagkakitaan. Mapalad naman akong natanggap bilang student assistant sa library ng aming eskwelahan.
Dahil sa pagsisikap na yon, matagumpay kong napagtapos ang aking sarili. Lumipas ang mga taon. Ang dating estudyanteng tinitipid ang bawat sentimo ay isa na ngayong ganap na profesional. Hindi naging madali ang pag-akyat sa hagdan ng tagumpay. Ngunit ang bawat puyat at pagod sa loob ng silid-aklatan ang nagsilbi kong pundasyon. Isang hapon, habang naglalakad ako sa gitna ng syudad, muli kong naramdaman ang pamilyar na amoy ng paparating na ulan. Sa di kalayuan, namataan ko ang dalawang pamilyar na figura. Sila ang magkapatid, ngunit wala na ang dating kintab ng kanilang mga mata at ang yabang sa kanilang boses. Baka sa kanilang mga mukha ang bigat ng buhay na tila ipinagkait sa akin noon. Huminto ako hindi upang manumbat, kundi upang pagmasdan kung gaano nakalayo ang aking narating. Bahagya silang napatingin sa aking direksyon. Nakita ko ang gulat at pagkapahiya sa kanilang mga mata nang makilala nila ako. Maayos ang suot, may tiwala sa sarili, at higit sa lahat, malaya. Hindi ko na hinintay na magtama ang aming mga paningin. Tulad ng ulan nung gabing iniwan ko sila, hinayaan ko na ang nakaraan na tuluyang maanod ng panahon. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng may ngiti sa mga labi.